Narito ako para bawiin ang kapatid ko. Hindi pwede. Hindi pa niya nagagawa ang trabaho niya sa akin. Hindi na siya makakawala pa sa sumpa na ibinigay ko sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Isa ng aswang ang kapatid mo. At ginawa ko iyon para siya ang tatapos sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pagiging antingero mo. Sa ating buhay, hindi may iwasan ang karanasan na siyang nagpapabago sa ating buhay. Kung saan pinapatapang tayo at hinuhulma bilang isang mabuti at matapang na tao. Para sa kahit na anong laban at hamon sa buhay, ay kaya natin itong harapin at lampasan. Subalit paano kung ang inyong makakalaban ay ang pinakamamahal mo sa buhay? Handa mo bang gawin ng tama para sa nakakarami? O ang piliin mo ang iyong mahal kapalit ng iyong mabigat na tungkulin? Bago natin simulan ang kwento ngayong araw mga kalakbay, hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang paniniwala ng mga Pilipino sa isang uri ng aswang na tinatawag na yawa. Ito ay kilala sa probinsya ng Iloilo at Antique. Ang yawa ay ang pinakaunang uri ng aswang sa Kabisayan. Nagtatago ito sa kailaliman ng lupa o nakikihalubilo sa mga tao. Nagtatago rin minsan sa anino ng mga tao. Mabilis kumilos. May itim na balat at mahahabang kuko. Matangkad ito at minsan ay nasa ibabaw sila ng puno tuwing gabi para mag-abang ng kanilang bibiktimahin. Ang kwentong aking ibabagi sa inyo ngayong araw ay karanasang ipinadala ng ating masugid na tagapakinig na itago na lang po natin sa pangalang Ruben. Magandang araw po sa iyo, Sir Proy, at sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel. Nakakahalina talaga ang iyong boses sa tuwing makikinig ako sa mga kwentong inyong ibinabahagi rito sa inyong channel. Ramdam ko ang bawat salita na inyong binibitawan at mas nakakaaliw pakinggan. Kaya't pinadala ko ang aking karanasan na ito para iyo ring mabigyan ng pagkakataon na basahin ito sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Ruben. Nasa 66 na taon na ako at kasalukuyang nakatira sa probinsya ng Iloilo. Hindi ko nasasabihin kung saang bayan ng Iloilo para na rin maprotektahan ko ang aking katauhan. Taong 1977 sa isang bayan ng Iloilo. Nakatira kami sa isang baryo kung saan kokonti pa lamang ang mga tao. Malayo sa bayan ng baryo namin at kinakailangan pa naming lumakad pababa ng bundok ng halos 1 oras at bumiyahe patungong bayan sa loob din ng halos 1 oras. Bata pa lang ay nagtatrabaho na ako para tulungan sina ama at ina sa pagtatanim ng tubo sa malawak na lupain. Minsan ay tumutulong din ako sa kanilang pag-aani. Ginagawa ko iyon kapag uuwi ako galing eskwelahan kasama ang aking kapatid na si Aylon. Matanda lang ako sa kanya ng 4 na taon. Maayos naman ang pamilya namin at walang problema. Masaya kami dahil talagang mabait si ama at masipag. Ni halos ayaw na nga niyang pagtrabahuin si nanay at kaming mga anak niya. Subalit kami naman ang kusanang tumutulong sa kanya para magaan ang gawain. Hanggang isang araw, bigla na lamang nagkaroon ng ubo si tatay. Nagsimula lang iyon ng isang araw hanggang sa tuloy-tuloy na at inabot na ng 1 buwan. Akala namin ay normal lang iyon at mawawala rin kapag uminom si tatay ng mga halamang gamot. Ngunit nag-aalala na kami noong umuubo na siya na may kasamang dugo. Dinala namin siya sa center sa aming nayon.
Tinignan siya ng doktor at nakitaan ng sakit sa baga si ama. Malala na ang kanyang ubo. Kinakailangan siyang magamot pero wala kaming pera na malaki para sa gamutan niya. Sakto lamang ang kita namin sa pagbubukid sa pang-araw-araw naming gastusin. Kinausap siya ni nanay na magpagaling at kami na muna ang bahala na humanap ng pera para mapagamot siya. Subalit maring tumanggi si tatay. Mas gugustuhin na lamang daw niya ang mamatay kaysa ang magutom kami at mabaon sa utang. Hindi na namin siya pinilit noon. Tinanggap na lamang namin ang katotohanan na kahit anong oras ay pwedeng mawala sa amin si ama. Hanggang sa dumating ang araw na nakaratay lamang si ama sa katre. Rinig na rinig ko ang matigas niyang pag-ubo. Gusto ko siyang damayan at tulungan pero wala naman akong magagawa. Hinang-hina na siya noon at halos hindi na rin siya makakain. Butot balat na rin siya at halos ayaw ko siyang hawakan dahil natatakot ako na baka mabali ang kanyang mga buto sa katawan. Ganoon ang naging sitwasyon ng aking ama bago siya tuluyang binawian ng buhay. Labis ang lungkot at bigatin naming buong pamilya nang mawala siya. Araw-araw kaming umiiyak. Namumroblema na rin si nanay kung paano na niya kami bubuhayin ng aking kapatid. Nabaon din kami sa utang noong ilibing namin si tatay. Gusto kasi ni nanay na mabigyan ng magandang libing si tatay kahit na sa kahuli-huli ang sandali nito. Simula noon ay naghihirap na kami. Halos hindi na kami kayang buhayin ni nanay at paaralin kung kaya't pinili kong huminto sa pag-aaral. Sumama na ako noon kay nanay sa pagbubukid, sa paggagabas ng mga tubo, sa pag-ani ng mga gulay at sa paglalako nito sa bayan. Lahat ng hirap ay nadanas ko sa aking pagbibinata. Para lamang may makain kami at hindi maghirap ang aking kapatid na si Aylon. Lumipas ang 2 taon nang mamatay si tatay, ay nag-asawang muli si nanay. Masyadong nabilog ang ulo ni nanay ni Mang Dado. Nagtatrabaho naman bilang isang construction worker si Mang Dado sa bayan. Nagandahan siya kay nanay, kung kaya't niligawan niya ang aking ina. Dinala niya sa mga mabubulaklak na salita at pera si nanay, hanggang sa mahulog ang loob ng aking ina sa kanya. Akala ni nanay magbabago na ang buhay namin kapag naging asawa na niya si Mang Dado, pero kabaligtaran ang nangyari. Ilang buwan pa lang na nagsasama si Mang Dado at nanay sa aming bahay, ay unti-unti na naming nakita ang tunay na kulay ni Mang Dado. Lasinggero siya at sugarol. Galit pa siya kung walang pagkain na maaabutan sa bahay. Sinasaktan niya ako at ang aking kapatid kapag nagagalit siya. Kung hindi niya naman kami makita, ay sinanay ang kanyang sinasaktan. Kaya kung uuwi ako ng bahay, ay sinisigurado ko na may ulam akong dala at pagkain. Minsan ay bumibili rin ako ng alak sa tiyangge para hindi lang magalit si Mang Dado. Mas naging mahirap ang buhay noong mag-asawa ulit si nanay. Sinubukan kong kausapin si nanay na iiwan na niya si Mang Dado, pero nagmatigas siya. Mahal na mahal daw niya si Mang Dado at kahit papano raw ay may katuwang siya sa paghahanap buhay. Labis ang inis na naramdaman ko noong kay nanay dahil sa pagbubulag-bulagan niya. Sinabi ko sa kanya na niwalangang naging ambag si Mang Dado sa pamumuhay namin. Ang kinikita nitong pera sa trabaho ay kulang pa sa alak nito at sugal. Ni ang kinikita kong pera sa pagbubukid at pagtitinda ng mga gulay sa bayan ang binibili kong pagkain para sa aming lahat. Sinabi ko rin kay nanay na kapag nagagalit si Mang Dado at lasing kong umuwi o natalo sa sugal, sa amin niya ibinubunto ng galit. Ngunit isang malutong na sampal lang ang natanggap ko sa aking ina. Kumuyom lamang ang aking kamay ng mga sandaling iyon at tinis natin na likuran si nanay. Ilang beses niya akong tinawag
Pero hindi ko na siya pinansin. Tumungo na lamang ako noon sa eskwela ni Elon para sunduin siya at sabay kaming umuwi. Noong matapos ang kanyang klase ay labis ang tuwa niya nang nakita niya ako. Niyaya ko siya na bumili ng paborito niyang tinapay. Saka namin iyong kinain habang pauwi sa bahay. Masayang masaya kaming dalawa habang naglalakad at nagkukwentuhan. Noong malapit na kaming dalawa sa bahay, ay natanaw namin si Mang Dado na papasok na sa aming bakuran. Sinalubong siya ni Nanay pero ganun na lamang ang gulat ko nang bigla niyang sampalin ng malakas sa ina. Base sa nakita ko ng mga sandaling iyon, lasing na naman si Mang Dado at galit na galit. Binalingan ko ang aking kapatid na si Elon at pinapunta ko muna siya sa bahay ni Aling Nilda. Para doon muna siya pansamantala habang pupuntahan at kakausapin ko si Mang Dado. Pinangako ko sa aking kapatid na pupuntahan ko siya sa bahay ni Aling Nilda kapag maayos na ang lahat. Sumunod naman ang aking kapatid sa sinabi ko at sinabihan niya akong mag-iingat. Noong nakalayo na si Elon at patungo na sa bahay ni Aling Nilda, nagsimula naman akong humakbang patungo sa bahay. Naabutan ko si Mang Dado na binubugbog si Nanay. Tumakbo ako patungo sa kanya, saka ko siya itinulak para pigilan. Napaupo si Mang Dado sa sahig ng aming bahay. Agad kong nilapitan si Nanay at tinulungan siyang makatayo. Puro pasana si Nanay at dumudugo ang kanyang noo. Pinaupo ko siya sa isang silya at pilit na pinapakalma. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang bigla akong hilahin ni Mang Dado sa aking damit at ibinalibag niya ako sa dingding. Napadaing ako sa sakit nang tumama ang likod ko. Sinubukan kong tumayo ngunit agad niya akong sinipa sa aking tagiliran. Sunod-sunod iyon at mukhang gigil na gigil siya. Abay, lintik kang bata ka. Lalabanan mo pa talaga ako. Wala ka nang silbi katulad ng nanay mo. May lakas ka pa ng loob na manlaban. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Mang Dado sa akin. Habang walang tigil ang pagsipa at suntok niya sa aking muka. Ang ginawa ko noon ay isinasalag ko na lamang ang aking dalawang braso sa aking ulo para hindi iyon mapaano. Sinubukan na pigilin ni Nanay si Mang Dado, pero isang tulak lang sa kanya ng lalaki ay hindi na umulit pa si Nanay. Hinayaan na lang din niya akong bugbugin ni Mang Dado. Noong matapos na si Mang Dado sa pagbugbog sa akin, ay galit na galit siyang lumabas ng bahay. Pinagsisisipa niya ang mga gamit at banga sa labas dahilan para mabasag ang mga iyon. Unti-unti akong bumangon mula sa pagkakabaluktot sa sahig at sumandig sa dingding. Ramdam ko ang sakit at hapdi ng mga natamo kong pasa mula kay Mang Dado. Hindi ako makapaniwala na ganoon siya kasamang tao, na walang kalaban-laban ay kaya niyang saktan. Lumapit sa akin si Nanay at ilang beses siyang humingi sa akin ng tawad habang umiiyak. Pero nangibabaw ang galit ko sa kanya ng mga sandaling iyon. Sinabihan ko siya na kapag mas pipiliin niya si Mang Dado, ay kalimutan na namin ang isa't isa. Umalis ako ng bahay noon. Tumungo ako sa gubat at naupo sa lilim ng isang puno ng balite. Doon ako nagpalipas ng oras habang pinapakalma ko ang aking sarili. Umiyak ako ng tahimik habang pinagmamasdan ko ang mga sugat sa aking katawan. Ilang sandali ang lumipas nang maramdaman ko ang malakas na pag-ihip ng hangin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako ng mga sandaling iyon o kung totoo talaga na naggagalawan ang mga sanga at dahon ng puno ng balete. Makaraan ng ilang sandali ay tumigil ang ihip ng hangin at may namatan akong kumikislap na isang bagay sa hindi kalayuan. Dahan-dahan akong tumayo at nakakunot noo. Parang may kung anong humihila at bumubulong sa akin na puntahan ko iyon at kunin. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kumikislap na bagay
malapit sa puno ng balete. Mas lalo akong nagtaka nang makita ang isang pangil na bato. Pinulot ko yon sa katinignan. May kung anong bultahe ng enerhiya ang gumapang sa aking katawan nang matitigan ko iyon at mahawakan. Unti-unti namang nawala ang kinang nun at naging normal na pangil na lamang siya. Hindi ko sana iyon papansinin pa, pero mas nanaig ang kutob ko na kunin iyon. Kaya naman isinilit ko iyon sa aking bulsa at bumalik sa kinauupuan ko. Noong malapit ng dumilim, ay naisipan kong tumungo sa bahay ni Aling Nilda. Gulat na gulat siya nang makita ang mga pasako sa katawan. Galit siya kay Mang Dado nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Awang-awa naman sa akin ang aking kapatid na si Aylon habang ginagamot niya ang aking mga pasa at sugat. Sinabi ko kay Aling Nilda na aalis na kami sa bahay kapag hindi pa rin iiwan ni Nanay si Mang Dado. Tumango naman sa akin si Aling Nilda. Doon niya muna kami pinatuloy sa kanilang bahay ng gabing iyon. Marami kaming nakain ni Aylon at parang noon lamang kami nakatikim ng mga masasarap na pagkain. Tinanong naman kami ni Aling Nilda kung may iba kaming kamag-anak na pwedeng makatulong sa amin. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong kakilala at kapatid iyon ni Tatay. Sinabi ko na nasa kabilang bayan ito nakatira. Natuwa naman si Aling Nilda. Mabuti raw iyon at nang may makatulong daw sa amin ng kapatid ko, oras na umalis kami sa bahay. Nagpasalamat naman ako kay Aling Nilda dahil kung wala siya ay bakasan na kami pulutin ng kapatid ko ng gabing iyon. Natulog kami ng aking kapatid na si Aylon sa isang bakanting silid ng bahay nila Aling Nilda. Tulog na si Aylon ng mga sandaling iyon. Habang ako ay malalim ang iniisip, pinagpaplanuhan ko ang pag-alis namin ng aking kapatid para makalayo na kami sa poder ni Mang Dado. Habang nag-iisip, ay naalala ko ang pangil na nakita ko kanina. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at binuksan ang gasera na naroon. Binutasan ko ang dulo nun at ipinasok ko doon ang maliit na tali. Tapos ginawa ko yung kwintas. Bumalik ako sa pagkakahiga nang patayin ko na ang gasera at maisuot ang kwintas na pangil. Noong nakapikit na ako ay bigla na lamang akong nakarinig ng malakas na kalabog sa ibabaw ng bubong ng bahay nila Aling Nilda. Kumunot ang noo ko dahil doon. Hindi ko na sana iyon papansinin, pero lalo siyang lumakas. Sa takot ay hindi na ako nakatulog ng buong gabi at kinaumagahan ay nalaman ko na lamang kay Aling Nilda na may aswang daw na umaaligid sa labas ng kanilang bahay kagabi. Nagpaalam naman kami sa kanya ng aking kapatid na si Aylon at nagpasalamat na rin. Umuwi kami noon ng bahay at naabutan namin si Nanay. Kausap niya noon si Mang Dado at parang wala man lang nangyaring namagitan sa kanila. Pinagsisilbihan pa niya si Mang Dado. Tinawag niya kaming dalawa ni Aylon para mag-agahan pero mariin akong tumanggi. Si Aylon naman ay tuwang-tuwa at nakisalo siya sa pagkain. Noong makalis na si Mang Dado, sinubukan kong kausapin si Nanay pero nagmatigas pa rin siya. Hindi niya raw iiwan si Mang Dado. Sinabi ko sa kanya na aalis ako sa bahay at dadalhin ko si Aylon pero hindi siya pumayag. Sobrang galit niya sa akin. Sinabi pa niya na kung gusto ko raw umalis na daw ako at huwag ko raw dadalhin si Aylon. Sa pagkakataon na iyon, kinausap ko si Aylon kung saan niya gustong sumama. Gusto niyang sumama sa akin pero hindi niya rin maiwan-iwan si Nanay. Kaya ngumiti ako sa kanya at saka tumango. Hindi ko na pinilit pa ang aking kapatid at nirespeto ko ang kanyang desisyon. Sinabi ko naman sa kanya na babalikan ko siya kapag kaya ko na siyang buhayin na mag-isa. Niyakap ko ng maigpit ang aking kapatid bago ako nag-impake at umalis ng bahay. Labis ang iyak ko habang tanaw ang aking ina at si Aylon na umiiyak.
Pero nilabanan ko ang aking sariling emosyon kaysa manatili ako roon na walang katiyakan. Pinangako ko naman sa sarili ko noon na babalikan ko sila kapag may lakas na akong labanan si Mang Dado. Simula noon, Sir Froy, naging palaboy na ako sa aming bayan. Tumungo rin ako sa kabilang bayan para hanapin ang kapatid ni tatay. Pero hindi ko ito mahanap-hanap dahil wala akong alam kung nasan sila naroroon. Tanging pangalan lamang ni Mang Bolso ang aking nalalaman at ang mukha nito. Sa gilid ako ng kalsada minsan natutulog. Namumulot ako ng basura at itinitinda ko ito sa mga tindahan ng basura. Minsan ay namamalimos din ako sa mga taong dumaraan. Gusto ko nang mawalan ng pag-asa noon. Subalit nilalakasan ko ang aking loob dahil kinakailangan kong balikan si inay at ang aking kapatid. May ilang tao na inaapi ako at pinandidirian dahil sa pagiging palaboy ko. Hinuhusgahan na nilang lahat ang buong pagkatao ko. Daring-dare sila kapag hihingi ako sa kanila ng pagkain o kaya ng tulong. Minsan may pumapansin sa akin at kadalasan naman ay wala. Paunti-unti nang lumulubog ang araw sa kanluran ng hapon na iyon nang tumigil ako sa pagtulak ng kariton. Marami-rami na rin noon ang mga naipong kong bote. Napagod ako kaya't naisipan kong magpahinga na muna. Umupo ako sa isang tabi ng eskinita at uminom ng tubig. Bigla kong natanaw ang isang lalaki na mukhang kaedad ko na rin. May humahabol sa kanyang dalawang lalaki na malaki ang katawan. Bigla siyang sinipa ng isa, dahilan para tumilapon sa padarang lalaki. Tumayo ko mula sa aking kinauupuan at saka lumapit sa dalawang lalaki na malaki ang mga katawan. Pinigilan ko sila na tigilan ang kanilang mga ginagawa, pero hindi sila nakinig sa akin. Tumawa pa sila at sinabihan ako na huwag makialam kung ayaw kong matulad sa sinapit ng lalaki na sinisipa nila. Ngunit hindi ako natinag sa kanilang dalawa at tinulak ko ang isa. Ganoon na lamang ang gulat ko nang tumilapon siya sa malayo at bumagsak siya sa mga basurahan. Napatingin ako sa dalawa kong kamay dahil pambirang lakas ang lumabas sa aking katawan ng mga sandaling iyon. Agad akong yumuko nang sugurin ako ng suntok ng isa pang lalaki. Hindi rin ako makapaniwala sa bilis kong pag-iwas sa mga suntok niya. Para bang may kapangyarihan ako. Naramdaman ko ang pag-init ng pangil kong kwintas. Parang may enerhiya na nagmula roon at dumadaloy iyon sa aking buong katawan. Sinuntok ko sa mukha ang isang lalaki at tulad ng nauna nitong kasama, tumilapon din siya sa malayo. Lumapit ako sa lalaki na binugbog nila at tinulungan ko itong makatayo. Hindi siya makapaniwala na nakatingin sa akin. Ilang sandali pa ay ngingiti-ngiti na siya. Ang galing mo, paano mo nagawa yon? Ang lakas mo pala. Baka naman pwede mo akong turuan. Wika ng lalaking nabugbog. Napatingin naman ako sa aking dalawang kamay at kumunot ang noo. Sa mga sandaling iyon hindi ko rin alam kung ano ang isasagot ko sa lalaki. Dahil maski ako walang kaalam-alam kung paano ko iyon nagawa. Tatalikuran ko na sana ang lalaki para iwan na ito nang bigla niya akong pigilan. Sinabi niya sa akin na hayaan ko raw siyang samahan ako. Nagmamakaawa pa siya at baka raw balikan siya ng dalawang lalaki at kung ano ang gawin sa kanya. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag. Nagpakilala siya sa akin bilang si Abel. Isa rin daw siyang palaboy simula noong mamatay ang mga magulang niya. Katulad ko ay namamasura din siya at naglilinis ng mga sasakyan sa kalye. Dahil sa pagligtas ko sa kanya, ay naging magkaibigan na kaming dalawa ni Abel. Nagtutulungan kami sa lahat ng bagay at nagbibigayan ng mga pagkain. Habang nakahiga sa kariton, napatingin ako sa aking kwintas. Hindi ko maiwasan na magtaka dahil alam ko na may kakaiba mula roon.
Tumayo ako at tumungo sa isang eskinita na walang tao. Sinubukan kong sipain ang pader at ang isang puno na naroroon. Nagulat ako nang gumalaw iyon at nayanig ang lupa. Noong ko napagtanto na may kakaibang kapangyarihan ang aking napulot na pangil sa gubat namin noon sa likod ng bahay. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang magkaroon ng ganong kakaibang lakas ay siyang bigay sa akin ng may kapal para tulungan ko ang aking kapwa. Kaya namang ginawa ko ang lahat para makatulong sa aking kapwa. Ilang araw pang lumipas, nanatili pa rin kaming nangangalakal ng basura ni Abel. Namumulot kami ng mga plastik na bote at saka nagpupunas ng mga sasakyan para magkapera. Isang araw ay nabalitaan namin ang pagkamatay ng isang babae na nawawala ang laman loob. Sinabi ng ilan na gawa raw iyon ng mga grupo na nagbebenta ng mga laman loob. Sa tingin mo, Ruben, tao kaya ang may gawa noon? Tanong sa akin ni Abel nang magsimula na kaming magtulak ng kariton para mamulot muli ng mga karton at bote. Hindi ko rin alam, Abel, pero sigurado ako na aswang ang may gawa noon. Ewan ko lang pero ang lakas ng loob ko na aswang yon. Tumango naman si Abel sa mga sinabi ko. Kung sa bagay, Ruben, posible nga na mangyari yon. Minsan na rin akong nakakita ng aswang at marami ring naikwento ang lola ko sa akin dati. Ika ni Abel. Oo, kaya mag-iingat tayong dalawa. Tugon ko naman dito. Aswang talaga ang may gawa noon. Isang uri ng aswang na hindi nyo makikita at makikita nyo lang siya tuwing gabi. Ang tawag doon ay yawa. Bigla kaming napatigil ni Abel nang biglang may nagsalitang isang lalaki sa likuran namin. Nilingon namin ito at sumalubong sa amin ang isang lalaki na mukhang sa edad 50 na. Nanlaki naman ang aking mga mata nang makilala ko ito na si Mang Bolso, ang kapatid ni tatay. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Ruben, iyo, abay matagal na kitang hinahanap. Wika ni Mang Bolso. Hindi ko na napigilan ng umiyak ng mga sandaling iyon. Niyakap ko si Mang Bolso na mahigpit at para akong isang batang paslit na sinabi sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko. Nakinig naman sa akin si Mang Bolso at humingi siya ng tawad dahil wala raw siya sa tabi namin magkapatid noong kailangan namin ng tulong. Nangako pa naman daw siya kay tatay na tutulungan niya kami oras na kailanganin namin ng tulong. Pinakain niya kami ni Abel sa isang karinderya at habang abala sa pagkain si Abel ay tinawag ni Mang Bolso ang aking atensyon. Noong una ay nagdadalawang isip pa siya kung magsasalita siya o hindi. Hanggang sa pinilit ko ito at sa huli ay sinabi niya sa akin ang kanyang gustong sabihin. Matagal na raw niya akong hinahanap at may nakapagsabi raw sa kanya na isang engkanto na nasa akin ng mutya ng pangil ng buwaya. Noong una ay hindi ko siya maunawaan hanggang sa sinabi niya sa akin na suot ko iyon at ginawang kwintas. Ipinaliwanag sa akin ni Mang Bolso kung paano raw niya nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. Dati raw na antingero ang kanilang ama na si Lolo Arturo. Isa raw itong mandirigma at marami nang napatay ng mga aswang sa baryo namin noon. Sa tulong ng mutya ng pangil ng buwaya, ay nagkakaroon ng kakaibang lakas ang isang may hawak dito at tungkulin nitong ipagtanggol ang mga naaapi at gamitin iyon sa kabutihan. Noong namatay raw si Lolo Arturo, ay walang nagmana sa mutya ng pangil ng buwaya. Sinubukan daw iyong ibigay sa kanya ni Lolo, pero tinanggihan niya iyon at maging ng aking ama. Sa kadahilanan na ayaw nilang mapahamak ang sarili at ang kanilang magiging pamilya. Iniwan daw ito ni Lolo Arturo sa kaibigan at tagapangalaga ng mutya na isa ring engkanto. Ito raw ang nagbigay ng balita na nasa kamay ko na ang mutya ng pangil ng buhaya at ginagamit ko na ito. Kaya raw naisipan niyang tumungo sa aming baryo para hanapin at kausapin ako.
Hanggang sa nalaman na nga lang niya sa aking ina na ilang buwan na raw akong umalis. Nang malaman naman ni Mang Bolso ang mga ginawa sa amin ni Mang Dado, binugbog niya ang lalaki sa sobrang galit at pinalis ito sa bahay namin. Noong hinanap naman niya si Aylon kay ina, ay sinabi nitong nawawala ang aking kapatid. Kung saan-saan na ito hinanap ng aking ina, pero hindi niya matagpuan si Aylon. Kaya rin daw ako hinanap ni Mang Bolso upang ibalita sa akin ang nangyari sa aking kapatid. Hindi ako makagalaw sa aking kinauupuan ng mga sandaling iyon, ni hindi ko na rin nagagalaw ang pagkain sa aking plato dahil okupado ng isipan ko ang nangyari kay Aylon at sa aming ina. Kumuyom ang kamay ko at hindi ko na napigilan ang pagpatak ng sunod-sunod na ang aking luha. Tinanong ko si Mang Bolso kung paano ko matatagpuan ang aking kapatid. Pero wala siyang sinabi sa akin. Salip ay sinagot niya ako na kinakailangan ko raw na mag-ensayo at palakasin ang sarili ko. Kailangan daw na oras na hanapin namin ang aking kapatid ay handa na ako. Hindi raw madali ang paghanap sa aking kapatid at marami raw dapat na isaalang-alang bago namin hanapin ang aking kapatid na si Aylon. Hindi raw dapat akong mag-alala at noong nakita na raw niya ako at nasabi na niya sa akin ang lahat, ay mapapadali na lang daw sa akin na hanapin ang aking kapatid. Kinakailangan ko lang daw na magpalakas ng aking sarili para harapin ang mga makakalabang kong aswang. Noong tanungin ko si Mang Bolso ay iba ang kanyang sinagot sa akin. Ang sabi niya ay kailangan kong tuparin ang aking tungkulin dahil gumagala na raw ang aswang sa aming bayan. Simula noon ay nag-ensayo na kaming dalawa ni Mang Bolso. Sinusunod ko ang mga sinasabi niya sa akin sa pagpapalakas ng aking katawan at ng aking espiritual. Halos 1 buwan ang pagsasanay ko hanggang sa sinabi niya na ang lahat ng katotohanan sa akin. Sinabi ni Mang Bolso na nakuha ng aswang ang aking kapatid. Pinuno raw ng aswang na nangangalaga sa iba pang aswang na tinatawag na yawa. Nalaman niya ang lahat ng iyon nang sabihin sa kanya ng engkanto. Kaya pinalakas niya ako at pinag-ensayo para daw hindi mapunta sa wala ang paghahanap ko sa aking kapatid. Dahil oras na mahanap ko ito, marami pa akong makakalaban na aswang. Tinanong ko pa noon si Mang Bolso kung bakit kinuha ng aswang si Aylon. At yun daw ang hindi niya alam kung bakit. Baka raw kinuha ang aking kapatid para gawing aswang at dumami ang lahi ng mga ito. Naitanong ko rin kay Mang Bolso noon kung alam ng kanyang kaibigang engkanto kung saan nagtatago ang aswang na kumuha kay Aylon. Pero iyon daw ay hindi naabot ng kakayahan ng kanyang kaibigan. Kinakailangan daw namin hanapin si Aylon sa aming bayan. Pero bago raw iyon, talunin ko muna ang yawa na nag-ahasik ng lagim sa kanilang bayan. Pumayag naman ako sa kagustuhan na mangyari ni Mang Bolso. Naganda ako noon ng pana at saka tirador. Yun ang panlabang ko sa aswang at sa yawa. Pero sabi niya ay hindi raw matatalo basta-basta ang yawa. Kinakailangan ko raw ng pangontra dito. Sinabi rin sa akin ni Mang Bolso na kinakatakutan daw ng yawa ang krus o ang Santo Rosario. Bukod doon ay natatakot din daw ito sa banal na tubig mula sa simbahan, sa bawang at buntot ng pagi. Sinamahan ako ni Mang Bolso at Abel na tumungo sa simbahan para manghingi ng banal na tubig. Nagtaka pa ang pari pero si Mang Bolso na ang kumausap dito. Tinanong naman ako ni Abel kung ano raw ang gagawin namin doon ni Mang Bolso. Sinagot ko naman siya na panlaban namin iyon sa aswang. Hindi siya naniniwala sa akin at pinagtawanan pa niya ako. Pero hindi ko na siya pinilit pa. Pagkatapos namin sa simbahan ay tumungo kami sa bayan para bumili ng buntot ng pagi at bawang. Matapos ang araw na iyon, ay pinaghandaan namin ang lahat ni Mang Bolso. Nagsimula na rin kami sa paghahanap at pag-aabang sa yawa na aswang. Hindi ko na sinama pa si Abel sa lakad namin ni Mang Bolso para hindi siya mapahamak.
Tumungo kami sa mga kabahayan para abangan ang pagpapakita ng aswang. Kabilugan na yun ng buwan at sinadya namin na sa gabing iyon mag-abang ni Mang Bolso. Dahil sigurado na lalabas at lalabas sa mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Ilang sandali lang ang paghahanap namin ni Mang Bolso nang makarinig kami ng munting huni. Kasunod nun ay ang munting tawa. Luminga-linga kami sa paligid ni Mang Bolso pero wala kaming nakita. Hanggang sa makita ko na lamang sa anino ni Mang Bolso ang isang nilalang na napakataas at napakaitim. May nanlilisik itong mga mata habang nakangisi ito sa akin. Nagtayuan ang buong balahibo ko sa katawan dahil sa gulat at takot para sa aming dalawa ni Mang Bolso. Pero tinapangan ko ang sarili ko. Mabilis kong sinunggaban yung yawa at sinakyan. Sinigawan ko si Mang Bolso na buhusan ng aswang na yawa ng banal na tubig. At sabuyan ito ng bawang na dinurog naming dalawa. Ngunit hindi agad nakakilos si Mang Bolso. Nanatili lang siyang nakatayo at tulala sa mga sandaling iyon. Nagpumiglas ang aswang na yawa mula sa pagkakadagan ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na malakas siya at mabilis kumilos. Nakawala siya mula sa akin at muli na naman siyang nawala at naglaho sa dilim. Tumayo naman ako sa tabi ni Mang Bolso at sinuotan ko siya ng rosaryo. Dinasalan ko siya ng ama namin ng 3 beses hanggang makabalik siya sa kanyang katinuan. Gulat na gulat siya at tinanong ako kung ano ang nangyari. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat. Sa mga sandaling iyon ay mabigat pa rin ang pakiramdam ko at sigurado ako na nasa paligid lang ang yawa na aswang. Naghiwalay kaming dalawa ni Mang Bolso. Tumungo siya sa kaliwang parte at ako naman sa kanang parte ng kabahayan sa baryo na iyon. Pinalakas ko ang aking pakiramdam para agad kong mahanap ang aswang na yawa. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko nakikita. Makaranang ilang sandali ay naramdaman kong muli ang pagtaas ng aking balahibo sa batok. Tinignan ko ng palim ang aking anino at nakita ko ang yawa roon na nagkukubli. Agad ko naman siyang hinagisan ng banal na tubig, dahilan para magsumigaw siya at nagwala sa kanyang kinatatayuan. Noon ay tuluyan na itong nakaharap sa akin at handa ko na siyang patayin. Hinugot ko ang buntot ng pagi sa aking bewang at malakas ko iyong hinataw sa kanya. Galit na galit ang yawa na para bang gusto niya akong saktan pero wala siyang magawa dahil nanghihina na siya. Nanlilisik pa rin ang mata ng yawa sa akin habang unti-unti siyang umingiti. Sa mga sandaling iyon, hindi ako makapaniwala na nalalabanan niya ang banal na tubig. Bigla niya akong nilapitan saka niya ako sinakal. Lumutang ako sa ere habang sinasakal niya pa rin ako. Nagpumiglas ako mula sa kanya para mabitiwan niya ako pero hindi niya ginawa. Hinugot ko ang aking lakas sa katawan at malakas ko siyang sinipa sa kanyang panga. Tumilapon sa damuhan pero agad din naman siyang nakatayo at muling bumalik sa akin. Sinimulan ko ang malakas na pagbigkas ko ng panalangin habang unti-unti akong lumalapit sa kanya. Itinaas ko ang kursaere para makita niya iyon. Dumating din si Mang Bolso at tinulungan niya ako sa pagdarasal. Tinakip ng yawa ang kanyang 2 kamay sa kanyang tenga. Tapos ay sigaw siya ng sigaw na sobra bang naiingayan na kaming dalawa ni Mang Bolso. Hindi ako tumigil at mas lalo ko pang nilakasan ang aking dasal. Habang nagdadasal ako ay siya naman ang paghataw ko ng latigo sa aswang. Wala yung tigil at sunod-sunod ang aking ginawa. Hindi ko siya tinantanan hanggang hindi siya sumusuko at nanghihina. Isang nakakagimbal naman na sigaw ang kanyang pinakawalan bago ito naglaho sa kadiliman. Napaupo kaming dalawa ni Mang Bolso sa damuhan habang habol ang aming hininga. Hindi namin akalain na matatalo namin ang aswang sa ganoong paraan. Napatingin ako sa kanya at mabilis ko siyang pinasalamatan. Pero agad niya akong inilingan at tumayo. Lumapit naman sa akin si Mang Bolso at inilahad niya ang kanyang kamay sa akin.
Hinawakan ko naman iyon para makatayo na rin ako. Hindi pa tapos ang laban natin ngayong gabi, Ruben. Panigurado na may paparating pa ng mga aswang. Kabilugan ng buwan ngayon at sigurado na maglalabasan sila, kaya humanda ka. Wika ni Mang Bolso. Humigpit ang pagkakahawak ko sa buntot ng pagi habang nakatingin sa buong paligid. Sa ganoon lamang na panahon ako nakaramdam ng sobrang kaba. Pinagpapawisan ako ng malagkit at maging ang buo kong katawan. Lumunok ako ng sunod-sunod nang makarinig kami ni Mang Bolso ng malakas na kaluskos mula sa hindi kalayuan. Agad kaming naging alerto na dalawa at hinanap namin kung saan nagmumula ang malakas na kaluskos na iyon. Pagkatapos ng kaluskos, ay isang kakaibang tunog ang aming narinig ni Mang Bolso. Hanggang sa nalingat lamang ako saglit, ay bigla na lang sumigaw si Mang Bolso ng malakas. Noong lingunin ko siya ay may humihila na sa kanyang isang nilalang na papalayo at patungo sa masukal na kagubatan. Umigting ang pangako at mabilis na tumakbo para sundan siya. Hindi ko inaalis sa kanya ang aking paningin at baka maging siya ay tangayin din ng aswang. Napakabilis ng aswang na may hawak kay Mang Bolso. Ni hindi ko na makita ang anyo nito dahil sa sobrang bilis. Sumigaw ako ng ilang beses para pigilan ng aswang, pero isang malakas na tawa lamang ang kanyang isinukli sa akin. Kitang-kita ko si Mang Bolso na nagpupimiglas mula sa aswang na hawak-hawak siya. Pinilisan ko pa ang aking pagtakbo hanggang sa tumigil ang aswang at hawak pa rin si Mang Bolso. Isang nakakakilabot na mukha ng aswang ang sumalubong sa akin. Naglalaway siya na parang isang asong gutom na gutom habang nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Malakas niyang iniagis patungo sa aking kinaroroonan si Mang Bolso. Sinalo ko naman siya at saka pinatayo sa aking gilid. Rinig na rinig ko ang paghinga niya ng malalim. Binalingan ko ang aswang nang magsalita siya. Sinabihan niya ako na pagbabayaran ko raw ang pagpatay sa kanyang kasamaan na napatay ko. Kung gusto ko raw iligtas ang kapatid ko at makita itong buhay, ay pinapunta niya ako sa isang gubat sa aming baryo. Doon daw niya ako hihintayin para ibigay sa akin ang aking kapatid na si Aylon. Nanlilisik ang mga mata ko nang tignan ng aswang. Tumakbo ko patungo sa kanya, pero agad siyang nakatakbo palayo sa akin. Tawang-tawa siya noong nasa ibabaw na siya ng puno. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung bakit kilala niya ako at ang aking kapatid na si Aylon at kung bakit niya ginawa iyon. Lumukso siya mula sa pagkakaupo sa sanga ng isang punong kahoy at sinakal niya ako sa aking leg. Mabilis ko siyang hinampas ng buntot ng pagi na aking hawak, dahilan para matumba siya at mamuloktot sa lupa. Hindi ko sinayang ang oras na iyon at agad ko siyang sinakyan sa kanyang dibdib. Nanlaban siya at hindi ko inaasahan na malakas siya. Nakipagbuno ako sa kanya. Nagpagulong-gulong kami sa lupa. Sinakal ko siya ng mahigpit sa kanyang leg. Hindi ko siya binibitawan hanggang hindi siya nalalagutan ng hininga. Sabihin mo kung nasan ang kapatid ko, wika ako sa aswang. Isang nakakapanindig balayhibong ngiti ang kanyang sinagot sa akin. Sa galit ko ay mas hinigpitan ko pa ang pagkakasakal sa kanya hanggang sa manginig ang kanyang katawan. Kung ayaw mo magsalita, mahahanap ko rin ang kapatid ko. Muling wika ako sa aswang. Tinawag ko naman si Mang Bolso at sinabihan siya na buhusan ng banal na tubig ang aswang. Noong nabuhusan na ito ni Mang Bolso, ay labis ang pagwawala ng aswang. Lumiliyad ito sa sobrang sakit habang nagpapakawala ng isang matinis at nakakapanindig balahibo na sigaw. Ilang sandali pang lumipas. Unti-unting tumigil sa paggalawang aswang hanggang sa tuluyan na itong tumahimik. Dilat ang mga mata nito nang mawala na ang hininga. Doon ay nilapitan ako ni Mang Bolso at tinanong kung bakit daw pinatay ko ang aswang. Yun lang daw ang makapagtuturo sa amin kung nasan si Aylon. Sinagot ko naman siya noon
na hindi na kailangan dahil mahanap din namin ang aking kapatid. Nang matapos naming dasalan ang bangkay ng aswang, ay nagdesisyon kami ni Mang Bolso na magpahinga na muna para kinabukasan ay hahanapin kong muli ang aking kapatid. Simula noon, Sir Froy, bumalik ako sa aking bahay kasama si Mang Bolso. Naabutan ko si nanay na abala sa pagsisibak ng kahoy. Sobra na ang kanyang ipinayat ng mga sandaling iyon. Nang makita niya ako ay natulala siya at humahagulgol na. Nabitiwan niya ang kanyang palakol na hawak at agad niya akong niyakap na mahigpit. Nagpaalam muna sa amin si Mang Bolso na tumungo muna sa tindahan para bumili ng aming makakain. Iniwan niya kami ni nanay para makapag-usap ng masinsinan. Nang makalis na si Mang Bolso, ay niyaya ako ni nanay patungo sa loob ng aming bahay. Ang bahay namin ay wala pa rin pinagbago. Ang ilang dingding ay butas-butas na dahil sa kalumaan. Hinanap ng aking mga mata si Mang Dado kung naroroon pa siya. Mukha namang napansin ni nanay ang pagtingin ko sa buong kabahayan. Hinawakan niya ang aking kamay at saka siyang ngumiti sa akin. Sinabi niya na matagal na raw niyang iniwan si Mang Dado. Kung hindi pa raw nawala sa Elon, ay hindi siya matatauhan sa lahat. Maging ako raw ay lumayo sa kanya dahil sa kanyang naging desisyon sa buhay. Hinawakan niya ang aking kamay saka pinisil. Namumungay ang mga mata noon ni nanay habang nakatingin sa akin. Basang-basa ko sa mga mata niya ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa mga sandaling iyon, wala na akong puot at galit na nararamdaman para kay nanay. Matagal ko na siyang pinatawad. Nauunawaan ko rin siya kung bakit siya nagpakatanga noon. Dahil nagmahal lamang siya. Humingi ng tawad sa akin si nanay. Paulit-ulit hanggang sa niyakap niya ako ng mahigpit. Humingi rin siya ng tawad dahil hindi raw niya naprotektahan ng aking kapatid at nawawala pa rin ito. Sinabi ni nanay na hinanap niya raw sa buong baryo si Elon pero hindi niya raw ito mahanap-hanap. Marami daw ang nagsasabi sa kanya na baka raw kinuha ng aswang si Elon. Doon ay sinabi ko kay nanay na aswang nga ang kumuha kay Elon. Labis ang kanyang gulat at pangamba. Nagtataka rin siya kung bakit kinuha ng aswang si Elon. Ganun na wala naman daw atraso ang aming pamilya sa mga ito. Sinabi ko sa kanya na ang nakikita kong dahilan kung bakit kinuha ng aswang si Elon ay dahil gusto nitong magiganti sa ginawa noon ni Lolo Arturo. Sobrang naguluhan si nanay kung kaya't pinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Nabanggit ko rin ang pagkakaroon ko ng mutya ng pangil ng buhaya na nagbibigay sa akin ng proteksyon at lakas laban sa mga aswang. Hindi naman makapaniwala si nanay na totoo raw ang tungkol sa mga antingero. Wala naman daw kasing nabanggit sa kanya si tatay noon tungkol sa pamilya nito. Sinabi ko naman na marahil ay itinago ni tatay ang katotohanan sa amin para hindi na maungkat ang nakaraan. Sa mga sandaling iyon ay ipinangako ko kay nanay na babawiin ko sa Elon mula sa kamay ng aswang at sisiguraduhin ko na hindi na ito makakapaminsala pang muli. Tumango naman si nanay sa akin at nagpasalamat. Niyakap niya ako ng maigpit at hinalikan sa akin pisngi. Pagbalik naman ni Mang Bolso ay pinagsaluhan naming kainin ang binili niyang pagkain. Doon na rin muna siya nanatili sa bahay hanggat hindi namin nababawi sa aswang ang kapatid kong si Elon. Kinagabihan ay naisipan namin ni Mang Bolso na muling hanapin ang aking kapatid. Ngunit bago kami tumungo sa kabilang bundok, dumaan muna ako sa gubat na nasa likuran ng aming bahay. Tumungo ako sa mayabong na puno ng balete. Sa tulong ng maliwanag na buwan ay nakita ko ang kagandahan nito. Ngumiti ako saka ipinikit ko ang aking mga mata. Pinagdikit ko ang aking dalawang palad para magbigay ng respeto sa mga nilalang na nakatira doon. Nagpasalamat ako sa kanila dahil ipinagkaloob nila sa akin ang mutya ng pangil ng buhaya. Humingi rin ako sa kanila ng tulong na matalo ko ang aswang na kumuha sa aking kapatid at gabayan nila ako sa pakikipaglaban.
Isang malakas na simoy ng hangin ang aking naramdaman. Ilang sandali pa ay biglang uminit ang aking kwintas na mutya at parang tinuturo ako nito kung saan dapat ako dumaan. Noong matapos ako magpasalamat, ay tinawag ko na si Mang Bolso para simulan na namin ang paglalakad patungo sa kabilang bundok. Halos 1 oras at kalahati naman ang inabot namin sa paglalakad hanggang sa makarating kami roon. Wala kaming napansin ng mga bahay at napakadilim ng gubat. Pero sa tulong ng liwanag ng buwan ay hindi na namin kinakailangan ng siga. Hanggang sa mamataan namin ng isang bahay sa gitna ng gubat. Bigla akong nakaramdam ng pagbigat sa aking pakiramdam. May narinig akong boses na pamilyar at mukhang may kausap itong isang may edad ng lalaki. Nagkubli kami sa isang puno ni Mang Bolso at hinintay namin na lumabas ang 2 panauhin sa bahay na iyon. Mas lalo namang uminit ang mutya na aking suot. Nang sumilip ako at tignan ang 2 lalaki na lumabas ng bahay, ay ganun na lamang ang aking pagsingap. Nakilala ko ang isang lalaki, ang aking kapatid na si Elon, at kasama nito ang isang lalaki na mukhang nasa edad 50 na. Hindi na ako nagpapigil at agad akong lumabas sa aking pinagkukublian. Tinawag ko si Elon. Nagulat ito nang makita niya ako, pero agad din nagbago ang kanyang emosyon sa mukha. Narinig ko na tinawag niya ang lalaking kasama niya sa pangalan na Arman. Isang antingero. Ano ang ginagawa mo rito, bata? Wika ng matanda. Narito ako para bawiin ang aking kapatid. Tugon ko naman dito. Hindi pwede. Hindi pa niya nagagawa ang trabaho niya sa akin. Hindi na siya makakawala pa sa sumpa na ibinigay ko sa kanya. Gusto ko na siya ang papatay sa'yo. Muling wika nung matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Wika ako dito. Isa ng aswang ang kapatid mo, bata. At ginawa ko iyon para siyang tatapos sa iyo. Tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pagiging antingero mo. Humigpit ang pagkakayukom ko nang marinig ang sinabi ni Arman. Tinignan ko ang aking kapatid at sa mga sandaling iyon ay wala na siya sa kanyang sarili. Kitang-kita ng aking mismong 2 mata kung paano siya nagbagong anyo. Naglalaway si Elon habang may matulis siyang mga ngipin. Nanlilisik rin ang kanyang mga mata at hindi na niya ako nakikilala. Sinigawan ako ni Mang Bolso na ako raw ang bahala kay Arman at siya na ang bahala kay Elon. Pinangako niya sa akin na hindi niya sasaktan ang aking kapatid. Sinunod ko naman si Mang Bolso. Tumakbo ako patungo kay Arman at malakas ko siyang sinuntok sa kanyang muka. Hindi pa siya nakakapagpalit ng anyo kung kaya't wala pa siyang lakas na lumaban. Sunod-sunod na suntok ang aking pinakawalan at sinipa ko pa siya. Hinugot ko ang aking latigo sa bewang at inihampas ko sa kanya. Ngunit napatigil ako nang may humila sa akin at binalibag ako sa lupa. Sumugod sa akin si Elon at mabilis niya akong sinunggaban. Naglalaway siya at parang gusto niya akong kagatin sa mga sandaling iyon. Ilang beses ko siyang tinawag at sinabi ko sa kanya kung sino ako, pero hindi iyon gumana. Nagdadalawang isip ako kung dadasalan ko siya o susuntukin. Ngunit hindi ko siya kayang saktan ng mga sandaling iyon. Nalilito ako. Mas nangingibabaw ang awa ko para sa kanya at ang aking pagmamahal. Nanlaki ang aking mga mata nang ibaon niya ang kanyang mahabang kuko sa aking tiyan. Sumigaw ako ng malakas nang maramdaman ko ang paghilab doon at ang labis na sakit. Napuruan na sana niya ako kung hindi siya hinampas ng buntot ng pagi ni Mang Bolso. Sinigawan ako ni Mang Bolso na kailangan kong lumaban kung gusto kong iligtas ang kapatid ko. Huwag ko raw kakalimutan ang aking tungkulin dahil may paraan pa raw para pagalingin ang kapatid ko. Dahil sa aking narinig, ay pinilit kong bumangon at harapin si Arman. Noon ay nakapagpalit na siya ng anyo sa isang nakakatakot na itsura. Para siyang isang asong mabangis at napakalaki.
Umaalulong siya ng malakas at mabilis akong sinugod. Hindi ko na hinintay pa na makalapit sa akin at sinalubong ko siya. Nakipaglaban ako sa kanya ng mga sandaling iyon. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya napapatay. Kahit na hinang-hina ako dahil sa aking sugat, ay pinilit ko pa rin na maging malakas. Himala na yata ang nangyari nang tulungan ako ng aking mutya. Nagkaroon ako ng lakas para baliin ang ulo ni Arman. Matapos ang laban namin ni Arman nang mapatay ko siya, bumaling naman ako kay Mang Bolso at sa aking kapatid nang maitali niya ito at sinuotan ng rosaryo. Mabilis naming dinala si Elon patungo sa albularyo para kunin ang sumpa ng aswang sa aking kapatid. Nagpasalamat naman ako dahil nakuha ang itim na bertud sa loob ng katawan ng aking kapatid, dahilan para mawala ang pagkaswang nito. Umuwi kami ng bahay na magkasama at labis ang tuwa ni Ina nang makita niya kaming dalawa ni Elon. Labis din ang pagpapasalamat ko kay Mang Bolso sa kanyang tulong at hindi niya ako iniwan sa aking laban. Simula noon, Sir Proy, palagi ko nang binabantay ng aking kapatid. Ibinalik ko na rin ang mutya ng pangil ng buwaya sa mga nilalang na nagbabantay sa puno ng balete. Sinabi ko sa kanila na gusto ko na ng tahimik na buhay. Hindi naman ako nagsisi sa aking desisyon na iyon dahil kahit papano ay naging isa akong palaboy na antingero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kakwentong kalakbay. Maraming salamat.